from the 2nd District of South Cotabato, the Honorable Ferdinand L. Hernandez, to avail of the privilege hour. Congressman, may gabi, Congressman Ferdinand L. Hernandez of 2nd District of South Cotabato. Please proceed, sir. Thank you, Mr. Speaker. Saving the best for last. Mr. Speaker and distinguished colleagues, maayong gabi sa aton tanan. I rise today on a matter of personal and collective privilege to speak as a Filipino fighting for the welfare of our youth and shaping a brighter future for them through the transformative power of education. And how very fitting it is that I get to deliver this message today as we celebrate the International Youth Day. When the world acknowledges the vital role that the young people play as agents of change, leaders and mobilizers in promoting development. In this mission, we are not alone. The government, through Republic Act number 10931, also known as the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, has taken a bold step toward this shared vision. This landmark law seeks to break down the barriers that prevent so many young Filipinos from reaching their full potential. Its objectives are clear, deeply aligned with our collective aspirations: to provide adequate funding and other mechanisms to increase participation across all socio-economic classes in tertiary education, to ensure equal opportunity for all Filipinos to access quality tertiary education, whether in public or private institutions, to give priority to academically able students, especially those coming from poor families, to ensure that government resources in education are used efficiently and effectively, to offer proper guidance and incentives for young Filipinos in making informed career choices and in developing their skills towards nation building, and to recognize the essential complementary roles of both public and private institutions in strengthening our tertiary educational system. This is more than just a law. It is a promise that education will not be a privilege for the few, but a right for all. Reflecting on the testimonials shared by our graduates from Region 12, who received 60,000 under the Tertiary Education Subsidy Program, it is truly heartwarming and fulfilling to hear their stories of gratitude and success in pursuing their college education, all made possible through the subsidy and support they received. According to the testimony shared by Sheena Barulan, who graduated from Green Valley College Foundation, Inc., I'm proud to be the first degree holder in my family, and I'm deeply grateful for the TES grant that made my college education more manageable and eased the burden on my family. Another testimony shared by Diana Sagan from same school. Your support has truly made a difference in my life, and I am forever thankful for helping me finish my studies. I have been able to focus on my academic goals, develop my skills, and build a strong foundation for my future. Through the tertiary education subsidy, we were able to give hope and pave the way for our youth to fulfill their dreams, making college education accessible without the fear of financial burden. But this has changed, and not for the better. According to Article 14, Section 1, our Constitution clearly dictates the rights of our youth for quality education. To quote, the state shall protect and promote the right of all citizens to quality education at all levels and shall take appropriate steps to make such education accessible to all.
Hindi ko mabilang ang mga estudyante na lumapit sa akin upang idulog ang hirap na kanilang dinaranas sa pag-aaral. Malaking tulong sana ang TES program upang mapunuan ang pinansyal na kakulangan ng mga kabataang Pilipino. Ngunit mula sa orihinal na 60,000 pesos kada taon na natatanggap ng ating mga scholar, ngayon ay naging 27,000 kada taon o halagang 13,500 na lamang kada semester ang natatanggap ng mag-aaral sa private higher education institution at 20,000 kada taon halagang 10,000 na lamang kada semester para sa mag-aaral sa public higher education institutions. Ang sitwasyong ito, ang pagbawas ng kanilang subsidy ay isang patunay na paglalabag sa saligang batas na imbis na protektahan ang kanilang instead na proteksyonan natin ang kinabukasan ng bawat kabataan, ito ay talagang nakaapekto sa kanila. Nakasaad sa Republic Act number 10931 na ang cost of tertiary education ay ang tuition at other school fees, educational expenses, at cost of living allowance. Ngunit ano ang magagawa ng halagang 13,500 per semester sa isang estudyante na nasa private higher educational institutions at 10,000 para sa public higher educational institutions? Hindi lamang ito nagpapakita ng kawalang katarungan sa alokasyon ng pondo, ngunit isang malinaw na paglabag sa konstitusyon. Article 14, Section 5, Subparagraph 5 ng ating 1987 Constitution, malinaw na nakasaad, the state shall assign the highest budgetary priority to education and ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talents. Kung highest budgetary priority dapat ang edukasyon, bakit po natin binabawasan ang pondong tutulong mismo sa mga estudyante para makapagpatuloy ng pag-aaral? Ang magbibigay ng mga pangmatrikula, pambayad ng uniforme at libro, pamasahe papuntang eskwelahan o pambayad sa boarding house. Mr. Speaker, mga kapwa ko mambabatas, sa nakaraang State of the Nation, sinabi po mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., puspusan nating inaayos at pinapaganda ang ating sistema ng edukasyon. Sa lahat ng mga pinahahalagahan ng administrasyon, ito pa rin ang nasa rurok. Kung mismong Pangulo ang nagsabi na edukasyon ang magiging priority ng budget, dapat tayong manindigan na ang TES na direktang tumutulong sa mga estudyante ay hindi dapat kaltasan, kundi dagdagan. Allow me to discuss the current condition of higher education at Region 12, where I belong. According to the data provided by the Commission on Higher Education, Region 12, there is a steady increase in the number of enrollees in our region from 129,183 students on academic year 2019 to 2020 to 226,506 students on academic year 2024-2025. The value doubled in a matter of 5 years. Out of the current enrollees, 85,055 are currently TES grantees of Region 12. From these, 32,386 students are grantees from higher education institution located in my district. This is at Coronadal City, the regional center of Soc-Sargen and home of several large higher education institutions. Despite this, only 768 students enrolled in HEIs located in my district are currently benefiting from the original amount of 60,000. Napakalayo ng 768 students sa kabuuan, kabuuang bilang ng 87,055 TES grantees sa aking region.
768 students lamang ang nakaranas ng buong 60,000 subsidy. Bakit hindi natin ito gawin sa lahat ng grantees? Bakit hindi natin ibalik ang matibay na suporta ng pamahalaan sa edukasyon ng ating mga mag-aaral? Sa ganitong sitwasyon, ang pagbawas ng TES ay direktang tumatama sa puso ng problema. Napipilitan ang mga kabataan na tumigil sa kanilang pag-aaral dahil kapos ang pera. Edukasyon ang susi upang matigil ang kahirapan ng pamilyang Pilipino, ngunit paano natin tutuldukan ang systemic poverty kung ang edukasyon, the greatest equalizer, ay hindi natin popondohan ng maayos? Mga kwento sa Region 12. Maraming kwento ang ibinahagi ng mga kabataan sa akin. Just to name a few. Isang estudyante mula sa Sultan Kudarat, isang TES grantee. Nagbibiyahe ako ng 1 oras kada araw. Pamasahe ko 100 pesos araw-araw. Ngunit, ngayon na lumiit ang TES, hindi na ako siguro kayang makagraduate pa. Mula naman sa South Cotabato, ang sabi ng isa, na another grantee, kahit may TES, kulang na kulang para sa pamasahe, uniforme at load sa online classes. Paano pa kung babawasan pa ito? Ilan lamang ito sa mga nagpapatunay na ang TES ay hindi simpleng tulong. Ito ang lifeline ng mga kabataang taga-probinsya. Malayong malayo ang mensahe ng mga mag-aaral sa mga testimonials ng ating mga TES grantees na nakatanggap ng buong suporta mula sa pamahalaan. Maging ang EDCOM 2 ay napuna ang nakakabahalang sitwasyon na ito kung saan isinaad nito sa Year 2 report na limiting the TES subsidy reduces the number of programs that students can afford, disproportionately disadvantageous private institution, and places burden of the living costs such as books, dormitories, and other expenses on students and their families. This financial strain increases the likelihood of students dropping out before completing their education. Ultimately, EDCOM 2 recommends the increase in TES subsidy amount that will reflect the current realities, including living expenses and tuition fees, especially in private higher education institutions. This adjustment would provide a more equitable set of choices for grantees, enabling them to select the programs and institutions based on their preferences rather than financial limitations. Ito ang kahalagahan ng TES program para sa ating mga kabataan. Una, ang kalayaang pumili ng pangarap nilang kurso, hindi sa kung anong kakasya lang sa halagang 13,500 kada semester. Pangalawa, ang pagkakataon na makatapos ang pag-aaral dahil sa suporta ng pamahalaan. Sa kabila ng pag-aaral na ito, humarap na naman ng panibagong hamon ang aking rehiyon. Sa naganap na 48th regular meeting ng UNIPAS Board, kinilala ang pagkatatag ng UP School of Health Sciences sa Coronadal Campus na magdudulot ng reclassification ng Coronadal City na magiging non-place of no SUC-LUC category. Ano po ang implikasyon nito para sa ating mga kabataan? Mas marami ang hindi makaka-avail ng TES program. Bagamat maganda na magkaroon ng karagdagang edukasyon institution sa Coronadal City, ngunit hindi naman kayang ma-accommodate ng UP campus ang lahat ng mga estudyante na kasalukuyang naka-enroll sa private higher education institutions. Meron nga pong UP campus, ngunit ang tanging diploma ay midwifery lamang na kurso. Limitado ang slots at may prioridad na ibibigay ito sa ating mga indigenous people. Sa panahon na mawawala ang PNSL category sa aking distrito, ang mga enrollees sa private higher education institution
ay hindi magiging prioridad sa ilalim ng TES program at magiging limitado na lamang sa listahan na ng lista ng DSWD. This is the reason why I wrote a formal letter to the Commission on Higher Education and UNIPAS Board to urgently revisit and correct the policy of this reclassification. The current policy is unfair, unreasonable, and manifestly unjust. It disregards the reality faced by students from South Cotabato and defeats the very purpose of tertiary education subsidy to support those with limited access to higher education. Mahalaga ang partisipasyon ng private HIEIs sa pagpapasiguro ng lahat ng kabataan ay makapag-aral. Ang mga kurso na nasa Maynila ay meron din sa probinsya. Sa dahan-dahang pag-develop ng ating public educational institution, ating kilalanin ang tulong ng mga private institution sa pagbigay ng pag-asa sa bawat kabataang nais makapagtapos ng pag-aaral at bigyan ang mga kabataang naka-enroll sa private higher institution ng pantay na access sa tulong ng gobyerno. According to several jurisprudence on non-retrogression, once state grants a privilege, the right to it cannot simply be taken away without reasonable justification, safeguards, or procedural opportunities. Sa usapin ng edukasyon at karapatan ng mga kabataan, mahalagang alalahanin ang principle of non-retrogression. Hindi dapat bumababa ang antas o halaga ng suportang ibinibigay ng gobyerno sa mga kabataan. Kapag binawasan natin ang TES, malinaw na atras ito, hindi progreso. Sa madaling salita, kapag naipagkaloob na ang isang pribilehiyo, hindi ito basta pwedeng bawasan o ipagkait ng walang makatarungang batayan at tamang proseso. Mr. Speaker, kung itataas natin ang tertiary education subsidy, magiging mas mababa ang dropout rate, mas maraming magtatapos at magiging productive workers. Mas makakapag-focus ang estudyante sa pag-aaral kaysa mag-aalala sa gastos. Basic right ang edukasyon na nararapat nating ibigay sa bawat kabataan. Pantay na laban para sa mga taga-probinsya gaya ng Region 12 na madalas naiiwan sa resources sa pamagitan ng private higher education institution, available na ang mga kurso na wala sa local universities and colleges and state colleges and universities. Hindi na kailangang lumuwas ng Manila na sa amin na mismo probinsya ang pagkakataon na makapag-aral ng gusto nilang mga kurso. Patas na pagkakataon sa bawat mag-aaral, lalo tigit na nasa low-income families na makapag-enroll ng kursong kanilang pinipili at pagkakataong makamit ang kanilang pangarap. At ang pinakamahalagang puntos, ang pagtatapos ng ating mga kabataan. Kaya naman po tayo gumawa ng ganitong batas ay upang mas madali ang access sa edukasyon ng mga kabataan. Tulong na nararamdaman ang ating naisibigay, hindi kakarampot na subsidy. Isinumite ng higher education institution sa aking distrito na ilang datos na mahalagang bigyan pansin. Hindi na-sustain ang double-digit enrollment growth na 32.2% noong academic year of 2021 to 2022 at 54.4% noong academic year 2022 to 23. Sa katunayan, bumagsak ang growth rate na ito sa 5.3% noong academic year 2023-2024 at 0.3% noong academic year 2024 at 2025. Ito ang resulta ng pagbawas ng TES sa kabataan. Bakit pa ba sila mag-enroll kung hindi naman nila kaya ang gastusin? Mr. Speaker, panahon na ibalik at taasan ang TES sa hindi bababa sa 60,000 kada taon, sapat para sa tuition fee, educational expenses, at cost of living allowance ng kada rehiyon. I-index ang TES sa inflation
at regional living costs para laging relevant. Siguraduhin ang timely release ng TES funds dahil delayed subsidy ay denied subsidy. Bigyan ng maayos na assessment ang bawat rehiyon, ang kalagahan ng private higher education institution sa pagtugtong ng kakulangan ng ating mga SUCs and LUCs sa infrastruktura, lalo na sa higit na course offering. TES is not dole out. Ito ay constitutional na mandato at moral obligation. Kung highest budget priority ang edukasyon ayon sa ating konstitusyon, lalo pat sinabi ng Pangulo na ito ang focus ng budget, wala pong dahilan para hindi natin taasan at ayusin ang TES. Education is not charity. It's a nation building. Mr. Speaker, nais kong ulitin muli na ang 13,500 at 10,000 kada semester para sa TES program sa private at public higher education institution respectively ay hindi lang kulang. Ito ay kawalan ng katarungan at paglabag sa saligang batas. Ito ay pagtanggi sa pangako ng ating pamahalaan. Ibalik natin ang makatarungan at sapat na subsidy para sa bawat kabataan. Buksan natin muli ang pinto ng pag-asa. Maging susi tayo ng katuparan ng pangarap ng bawat kabataan, lalo't higit ang mga nasa probinsya ang makapagtapos ng pag-aaral. Thank you, Mr. Speaker. Daghang kayong salamat sa Representative Congresista Ferdinand L. Hernandez, Segundo Distrito, South Cotabato. Majority Leader. Mr. Speaker, there being no other member wishing